Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay naghahanda na ang Council Elder Juan upang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang batang lord na si Qian Yuhun. Ngunit bigla naman itong natigilan dahil sa mga sumunod na mga pangyayari, at napalingon sa grupo ng malaking puwersa ng Lost Clan at Blade Clan. Dahil biglang nagsisugod ang mga ito, at inutos ng kanilang leader na ubusin ang lahat ng mga gumagamit ng demonic blood reversal technique, bigla naman na nagtaka ang mga Hangal na grupo ng Dark Sword sa narinig nilang utos mula sa leader ng malaking puwersa na nag-aabang. Nang makasugod ay agad naman na inatake ng malaking puwersa ng dalawang clan ang mga Hangal na Dark Sword. Sa nangyayari ay hindi naman makapaniwala ang Council Elder Juan, at napapatanong kung anong nangyayari dahil wala itong kahit na anong alam patungkol dito. Sa kaparehas din na oras, sa loob ng Great Hall ng Heavenly Demonic Palace, ay tinatanong ng Lord kung nais ba ng ating bida na makita ang dulo ng palabas na ginagawa nito ngayon. Masaya na magsinagot ito ng ating bida at sinabi na gaya nga ng nabanggit nito ay naparito siya hindi lamang upang linisin ang kanyang pangalan sa mga ibinibintang ng Lord kung hindi ay upang kuhanin sa kanya ang pamumuno sa Heavenly Demonic Cult. Sa narinig ng Lord ay galit na galit ito at sa anong lakas ng loob ng batang ito na gawin ang ganitong bagay sa kanya. Kaya naman ay tinawag nito ang lahat ng council elders at leader ng mga elite clan at inutusan na ubusin ang mga traidor ng demonic cult ngayon din. Sa iniutos na ito ng Lord ay mabilis namang nagsisugod ang ilan sa mga leader ng mga elite clan sa ating bida, ngunit bago pa makarating ang mga ito sa kinaroroonan ng ating bida ay biglang nakatanggap ang mga ito ng mga pag-atake. Nang makatayo ang isang leader ay napapatanong ito, dahil bakit ang mga council elder nang natitira sa 6 na main clan ay kakampi ng ating bida at tumayo sa gilid nito upang protektahan siya laban sa mga magtatangka pa na lumapit dito. 4 na oras bago maganap ang pagpupulong na ito, sa palasyo ng Blade Clan sa timog silangang bahagi ng Heavenly Demonic Castle, sa main office building ng Blade Clan, ay nakipagkita dito ang Vice Lord na si Yuhun. Sa isip nito na kapag ang Council Elder ay nagpadala ng signal sa pamamagitan ng kanyang sound telepathy ay kalahati ng kanilang lakas na nakapalibot lamang sa kanilang clan manor ang makakalaban niya, at mukhang may magandang defense system ang mga taga-Blade Clan. Ang Blade Clan ay ang nagkokontrol sa eastern side ng kanilang komunidad sa Guangzhou District, at kung sakali na makumbinsi niya ito ay maaari niyang matulungan si Council Elder Juan, ngunit hindi niya alam kung anong kahihinatnan ng magiging pag-uusap nilang ito. Sa isip naman ng Council Elder na ang maskara na suot nito, ay kung hindi lamang ito tinanggal ng Vice Lord ay si Council Elder Juan pa din ang tingin niya dito, at kung sakali na nagpunta ito dito gamit ang tunay nitong itsura ay walang dahilan upang papasukin niya ito dito upang makipag-usap, at ang isang ito ay napakatalino. Nang bigla itong napaisip, sabi nito na kahit na hindi maganda ang relasyon niya dito sa Vice Lord ay ang mga sinabi nito patungkol sa Lord ay may punto, at hindi lamang siya ang nakaramdam nito, ngunit pati na din ang iba pang mga council elders, na napag-usapan nila sa hindi inaasahan na pagkakataon at ito ay patungkol sa hindi normal na ikanikilos ng Lord kamakailan. Bukod pa doon ay nagdesisyon ang Lord na paalisan at paslangin ang Vice Lord kahit na alam naman nila na isa ito sa maaring maging pinakamalakas na puwersa sa loob ng kanilang demonic cult. Matapos ay sinabi ni Yuhun dito na wala na silang natitira pang oras, kaya naman sinabi ng Council Elder na kung alam ba nito na maaari niya siyang maihatid sa Lord kung nanaisin niyang gawin ito. Na agad namang sinagot ni Yuhun na kung ang Council Elder ay sa ganitong paraan ito gawin ay tama siya na alam ito ng ating bida. Sa isip naman nito na habang tumatagal na kausap niya ito ay hindi niya mapigilan ang mapaamin na namamangha ito sa taglay na tapang at talino ng Vice Lord, kaya naman ay tinanong nito si Yuhun na kung alam ba nito na kung bakit ang 6 na main clan ay pinuprotektahan nila ang kanilang Lord para sa pamilyang Qian kahit na tinatawag nila ang kanilang mga sarili na pundasyon ng demonic cult. Sa tanong ng Council Elder ay wala namang maisagot dito si Yuhun. Kaya naman sinabi ng Council Elder na ang kanilang clan ay nagsisilbi sa God of Demon and Fire, at dahil ang Lord ang tanging nakakagawa na makipag-usap sa mga ito kaya naman ang pamilyang Qian ay ang napili na gumanap sa ganitong tungkulin para sa kanila, at ang nais na sabihin at gawin ng Vice Lord ay walang pinagkaiba sa pag-uutos sa kanya na sirain ng mga ito ang kanilang buong lugar sa Blade Clan.
Dagdag pa nito na ang pakikipaglaban ng wala namang kahit na anong dahilan ay walang pinagkaiba sa pagkakaroon nito ng walang kahit na anong pundasyon na kanilang maaapakan, dahil dito ay napatanong ang ating bida na kung ang ibig ba na sabihin nito sa kanya ay wala itong kakayahan na mapatunayan ang kanyang sarili bilang isang totoong Lord. Sumagot naman ang Council Elder na kung gusto nito ng tapat na sagot ay tama ang sinabi ng Vice Lord. Dahil kahit na isantabi muna nila ang hindi magagandang bagay sa pagitan nila ay hindi nila makakaya na sumunod sa mga salita nito na parang mga bulag. Dahil dito ay nagtanong si Yuhun kung ang bagay na ito ba ay sapat na, at ipinalabas nito ang kanyang Heavenly Demon Sword, sa nangyari ay nagulat naman ito sa kanyang nakita. Kaya naman ay may nagpadala ng isang sound telepathy mula sa labas galing sa kanyang mga kawal at tinatanong kung anong nangyayari sa loob dahil nakaramdam sila mula dito ng hindi pangkaraniwang aura, at tinatanong kung papasok na ba ang mga ito. Agad naman sumigaw dito ang Council Elder at pinapahinto ang mga ito, matapos ay nagpadala ito ng sagot at sinabi na huwag hahayaan na may makapasok sa kanilang silid na kahit na sino. Matapos ay agad na nagpalabas ng isang aura barrier ang Council Elder upang walang ibang makarinig ng kanilang mga pag-uusapan, matapos ay napatanong naman ito kung totoo ba na ito ang tunay na Heavenly Demon Sword. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa loob ng Great Hall ay hindi makapaniwala ang mga leader ng mga elite clan dahil sa ang mga council elder ng 6 na main clan ay pinuprotektahan ang Vice Lord. Sa nakitang ito ng Lord ay nagalit naman ito sa mga council elder, at sinigawan ang mga ito na anong lakas ng loob ng mga ito na kalabanin ang kanilang Lord ng demonic cult, matapos ay nagpalabas ito ng napakalakas na killing intent na bumalot sa loob ng Great Hall. Kaya naman dahil dito ay ipinalabas ng ating bida ang Heavenly Demon Sword, at matapos ay itinaas niya ito upang makita ng lahat. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang lahat ng nasa paligid dahil ang pangalan na nakalagay sa espada ng Vice Lord ay ang Heavenly Demon Sword. Natigilan naman dito ang Lord at napapatanong kung sa paanong paraan na nagawang mahanap ng Vice Lord ang espada na ito, kaya siguro ang mga Council Elder ay pinuprotektahan siya. Ngunit imposible na mangyari ito. Nang bigla namang may kakaiba na naman itong naramdaman, maya-maya ay may narinig siyang sound telepathy na ipinadala sa kanya, at sinasabi na tapos na ang kanyang pagiging Lord kapag inamin niya na ito talaga ang tunay na Heavenly Demon Sword. Dagdag pa nito na wala ng iba pang paraan upang matakasan ng Lord ang kinakaharap nitong sitwasyon, bukod sa mapatunayan nito na ang espadang hawak ng Vice Lord ay hindi ang siyang tunay. At kailangan niyang wasakin ang espada na ito, dahil ang posisyon niya bilang Lord ay nasa panganib kapag hindi nito naresolba ang kanyang problema sa lalong madaling panahon. Sa isip ng Lord na tama ang sinabi sa kanya ni Eugene, na kapag inamin niya na ang espadang hawak ng Vice Lord ang siyang tunay, ay ito na ang kanyang katapusan sa pagiging Lord. Kaya naman ay agad nitong tinanong ang ating bida na kung ang Heavenly Demon Sword ba na kanyang pagmamay-ari ay tunay, at nais niya itong matignan ng personal. Nagpadala naman dito ng sound telepathy ang clan leader ng Blade Clan na huwag itong pumayag sa kagustuhan ng Lord dahil walang nakakaalam kung ano ang mga susunod nitong gagawin kapag nakuha niya ang espada na ito. Sa sinabing ito ng clan leader ay napaisip ito, ngunit maya-maya lamang ay iniabot ng ating bida ang espada sa Lord, at sinabi na maari niya itong suriin ngayon din. Sa isip naman dito ng Lord na tama nga ang kanyang pinlano, at kapag nakuha niya na ang espada ay wawasakin niya ito gamit ang kanyang buong internal energy. Ngunit nang mahawakan ng Lord ang espada, ay may nangyayari namang kakaiba sa kamay nito. Kaya naman ay napabitiw ito sa pagkakahawak at napatanong kung anong mayroon sa kanyang espada, matapos ay tinignan nito ang kanyang kamay at mukhang sa nangyari ay napaso ito. Kaya naman ay tinanong niya ang Vice Lord kung may inilagay ba ito na kahit ano sa espada na iniabot nito sa kanya, dahil dito ay naghanda naman ito ng malakas na pag-atake para wasakin ang espada ng ating bida. Ngunit bago niya ito magawa ay may lumabas dito na isang malaking nilalang na nagmumula sa espada, dahil dito ay napahinto naman dito ang Lord dahil sa matinding pagkakabigla. Nang bigla itong nagtaka dahil bigla itong nawala, sa nangyari ay hindi ito makapaniwala na ito ay ang Giant Black Dragon,
at mukhang isa itong ilusyon na gawa ng espada sa kanyang harapan. Masaya naman na pinagmamasdan lamang ng ating bida ang reaksyon ng Lord dito, sa isip naman na ibang nasa loob ng Great Hall na ito talaga ang tunay na Heavenly Demon Sword, at mayroong kasabihan, na ang espadang ito ay nabuo sa pamamagitan ng mga buto at dugo ng Giant Black Dragon, at ito ay isang legendary weapon na may kakayahan na pumili ng magmamay-ari sa kanya. Sa isip naman ng Grand Guardian na ito na ang tamang oras, kaya naman ay agad na itong tumayo at sinabi na ang lahat ng tagasunod ng Great Heavenly Demon ay ibigay ang kanilang katapatan at mga sarili, bigla namang nagulat ang lahat sa nakita nila na hawak ng Grand Guardian, dahil ito ay ang huling habili ng Heavenly Demon. Matapos ay ang lahat naman ng nasa loob ng Great Hall ay biglang nagsipag luhod upang pagpapakita ng kanilang katapatan sa bagong Heavenly Demon. Bigla naman itong sinigawan ng Grand Guardian at sinasabi na isa itong traidor, sabi ng Grand Guardian na siya ang guardian ng Heavenly Demon, at naparito siya sa kanilang harapan upang ibigay ang kagustuhan ng Heavenly Demon. Matapos ay agad na nagbigay ang mga ito ng papuri at pagpupugay para sa bagong Heavenly Demon ng Heavenly Demonic Cult. Sa naririnig na ito ng Lord ay pinapahinto naman niya ang mga ito. Dagdag pa ng Grand Guardian na dahil sa natapos ng Vice Lord ang kanyang pagsubok sa pagiging Heavenly Demon at nagawang makuha ang Heavenly Demon Sword, ay idinideklara niya na ang Vice Lord Xian Yuun, bilang ang bagong Heavenly Demon. Pinapahinto naman na ng isang boses ang Lord, at sinasabi na natalo at nawala na dito ang titulo bilang isang Heavenly Demon kaya naman ay tumigil na ito, humihingi naman ng tulong dito ang Lord sa kanyang kapatid na si Eugene. Sa kabilang banda naman ay sinabi ng ating bida na siya si Xian Yuun ay malugod na tinatanggap ang titulo at kagustuhan ng pagiging isang Heavenly Demon. Nagpatuloy pa din ang boses na pumapasok sa isip ng Lord at sinasabi na ang Vice Lord ay ninakaw ang lahat sa kanya, pilit naman itong pinapahinto ng Lord, bigla naman itong napapapikit dahil sa boses na nagsasabi sa kanya, nang bigla itong napadilat dahil sa sinabi sa kanya ng boses na talo na siya, at ang lahat ay tapos na para sa kanyang kapatid na Lord, at hindi na nito pa kayang protektahan siya ulit. Nang bigla naman na sinigawan ng Lord ang kinaroroonan ng boses at sinabi na anong lakas ng loob nito na magbigay ng kanyang saloobin sa harap ng kanyang Lord. Bigla namang napalingon ang lahat sa kinaroroonan ng Lord, at nagtataka ang mga ito sa lokasyon na tinitignan niya. Bigla naman naalala ng ating bida ang pag-uusap nila ng Grand Guardian. Sabi nito na may pagdududa siya sa Lord, at una niyang napansin ito noong nagawa niyang madiskubre ang patungkol sa secret vault sa basement ng Demonic Academy, nagawa nitong paagahin ang pagpapatawag sa tatlong council elder dahil mahirap na para sa kanya ang kumilos ng mag-isa. Ang itsura ng Lord na nakita niya ay ibang-iba kumpara sa kung ano ito noong nakaraan, kitang-kita naman na isa itong taong walang awa ngunit wala itong utang na loob sa demonic sect. Bukod pa doon ay hindi niya alam kung papaano nito makukumbansi ang Vice Lord, ngunit ang Lord ay parang may problema, hindi nito alam kung tama ba na sabihin ito ngunit ang Lord ay biglaang nagbago. Nagtaka naman dito si Yuun, nagtanong naman dito ang Council Elder yon na kung ano ang tinutukoy nito sa kanila, at kung resulta ba ito ng personal na problema ng Lord. Sabi ng Grand Guardian na ang Lord ay may kinakausap na kung sino, at ito ay si Qian Wujing. Hindi naman naniniwala dito ang Council Elder yon at ano ang sinasabing kahibangan ng Grand Guardian na nakikipag-usap ito kay Wujing, dahil pinaslang na ito ng sect leader sa labanan sa pagitan ng Evil Army, ito ay namatay sa kamay ng King of Strength, Han Yun, 15 taon na ang nakakalipas. Ito ay nananatili pa din na commander ng Forces of Evil hanggang ngayon, at ito ay isang absolute master na nananatiling 5 sa pinakamakapangyarihang master sa Injianghu ng halos 30 taon. Nang ang Great Lord Xian Inji ay nawala 15 taon na ang nakakalipas, ang King of Strength ay sinakop ang teritoryo ng Heavenly Demonic Cult at nag-umpisa ng isang digmaan. At ito ay ang digmaan sa pagitan ng Forces of Evil na kung saan ay si Qian Yujing ay nagpakita ng kanyang tunay na lakas at naging isa sa 5 mga master ng Jianghu. Bigla naman na nagtaka dito si Yuun at ang sinasabi ba ng Grand Guardian na ang kanilang Lord ay nakikipag-usap sa patay, sabi naman dito ng Grand Guardian na mukhang delusional na ang Lord sa kalagayan nito ngayon.
Sabi pa nito na matapos ang ginawang pagbawi sa Zhejiang Province, ang Lord ay nagpatuloy sa pakikipag-usap habang ito ay nakatingin sa madilim na sulok o hindi kaya ay sa pader. Hindi niya ito pinansin noong una dahil hindi naman ito tumatagal, at nag-umpisa lamang niyang maisip na may kakaibang nangyayari sa utak ng kanyang Lord noong may naganap sa palasyo. Napatanong naman dito si Yuun kung anong naganap noon. Sabi nito na noong nagpunta ang leader ng Blade Clan at tinatanong nito kung sino ang kinakausap ng kanilang Lord, bigla namang nagalit ang Lord sa leader ng Blade Clan, kaya naman ay sinabi nito sa Lord na hindi nila alam kung sino ang kinakausap ng Lord sa isang sulok, kaya naman ay sinigawan ng Lord ang mga ito na kung hindi ba nila nakikita si Qian Yujing at may itinuro sa isang sulok. Sa nangyari ay nagtaka naman ang mga ito, sabi ng Yujing sa Lord na ang mga nangyayari ay talagang nakakatawa, kaya naman ay galit itong sinabihan ng Lord na hindi nito siya hahayaan na manggialam, at sinabihan niya itong umalis na sa loob ng Great Hall dahil hindi ito dapat na nasa loob. Agad namang sinabi ng Grand Guardian na wala naman na kahit sinong tao sa lugar na itinuturo nito sa kanila, dagdag pa nito na ang Qian Yujing ay matagal na panahon nang namatay, at sinabihan ng Lord na sa tingin nito ay kailangan ng bumisita ng Lord sa demonic doctor, ngunit dahil dito ay binigyan naman siya ng Lord ng isang pag-atake na dumapli sa Grand Guardian, nagresulta sa pagkakaroon ng maliit na sugat nito sa kanyang leeg. Matapos ay agad na tinanong ng Lord ang lahat na kung nais ba ng mga ito na palabasin na nababaliw na siya matapos na magsigawa ng isang pag-aalyansa laban sa kanya, at tinutukan ang mga ito ng espada at sinabi na ibabalik nito ang kapayapaan sa loob ng demonic cult, agad naman na pinahinto ni Yuun ang Grand Guardian. Nagpadala naman ito ng sound telepathy kay Yuun at sinabi na tama ang kanyang naiisip sa Lord. Nalaman niya na ito ay nag-umpisa noong makuha nila ang Zhejiang Province, nang makababa sila sa isang bundok matapos ng nangyaring labanan nila sa pagitan ng Six-Blade God Clan, ay ang kondisyon ng Lord ay lalong lumala. At ang mga ito ay hindi lamang isang internal injury, ito ay ang side effect mula sa demonic blood reversal art. Sabi ng Lord sa ating bida na anong lakas ng loob nito na magdala sa kanyang palasyo ng ganitong kaguluhan dahil lamang sa pagkabigo nito, ngayon ay tatapusin na niya ang kahibangan ng ating bida gamit ang kanyang mga kamay. Sa isip naman ni Yuun na mukhang pinapaniwala pa din nito ang kanyang sarili na natalo ang ating bida hanggang ngayon, ngunit wala na itong magagawa pa kung nais ng kanyang ama na sa ganitong paraan ito magtapos. Kaya naman ay sinabihan ng ating bida ang lahat na magsipaglayo sa kanilang dalawa. Kaya naman ay agad na nitong inalis ang kanyang suot na damit ng Council Elder Juan, sa isip nito na ngayon ay nasa tamang sitwasyon na siya upang kuhanin ang trono at upang mailagay ang lahat ng bagay sa pagkakatama nito. Kung ito ay mananatili sa pagkawala nito sa katinuan at hindi pa nagagawang makarecover sa kanyang natamong injury ay may pag-asa ito, ngunit ang kanyang makakalaban ay isang Grand Master, isa sa 5 pinakamalalakas sa Jianghu District. Kaya naman ay napapatanong ang Vice Lord na si Qian Yuun na kung posible ba kaya na magawa niyang matapatan at matalo ang Lord. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.